So ito po yung viral accident po sa Pagadian, Zamboanga. Yun. So na kung saan na-involve po yung yung mga estudyante sa senior high school. Na ang sad part, namatay po yung dalawang kababaihan at yung isang lalaki injured. No? So panawagan po natin sa bawat isa. So alisin na natin yung mga hate comments, negativities. So bigay na po natin yung peace, no, lalo na sa pamilya na iwan nila, no, yung solidarity, yung pakita ng bawat sa yung compassion. So alisin na natin yung condemnation, pagja-judge, no, kung sino man ang may kasalanan. So dito may paalala lang si Lord, no, lalo na sa buhay ho natin, no, na actually saglit na oras lang po, no, na i-share ko po about po sa buhay, no, ng isang tao. Sabi po sa Santiago 4:14 sa RTPB po Tagalog, sabi dito, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. So dito talagang hinalintulad ang buhay sa isang usok na, di ba, nandiyan tapos bigla nawawala. So tulad nito, may aksidente, hindi naman natin inakala na may gantong malungkot na pangyayari. Pero isang sigurado, na hindi natin alam yung sa araw ng bukas, lalo na itong kamatayan. No? Sabi po sa mga Ngaral 7:4, mangmangang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. So, foolishness pala, no, yung ikaw ay magsaya, hindi, mamamatay din naman ako, gawin ko na lang yung mga dapat nakakapagpasaya sa akin, hindi pala nakakabuti sa'yo yan. So baka hindi sumaba ang buhay, mas umiksi pa, no? So ang matalinong tao daw po ay yung naghahanda sa kanyang kamatayan, kasi ito po ay may eternal, no, impact po sa buhay ng isang tao. So pagandaan ho natin ito, no, hindi man natin alam ang maganda, ay ready tayo, no, kahit hindi natin alam kung kailan, no. So maganda, sabi sa Juan 3:16, no, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, tayo ho ito, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakagandang assurance po na sa bawat isa, na kung tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon, tanggapin siya bilang sariling Diyos at pagligtas, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari sa buhay natin, no, kasi nga ang buhay punong-puno ng uncertainties, isang sigurado, may assurance ng salvation, nakasama ang Panginoon. No, salamat na lang kasi merong Kristo na nagbigay ng buhay sa isang katauhan. Yung Ama ay binigay ang kanyang anak para tayo ay makaranas sa kaligtasan. No? Sabi sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No? So, tayo po ay mga makasalanan at yun nga, ang kabayaran daw ay kamatayan. Salamat na lang po kasi may ngunit, may pag-asa. No? At ito po ay binigay ng walang bayad, no, ng Diyos, yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoon. No? So lahat tayo darating sa kamatayan. Hindi natin alam sa anong way, pero isang magandang paalala sa bawat isa. Merong sure na salvation na ino-offer ang Panginoon. No? Kaya sa oras na to, china-challenge ko yung bawat isa na nakikinig, nanonood, na tanggapin natin ang ating Panginoon bilang yung sariling Diyos na kapagligtas. Para maranasan natin yung tunay na kaligtasan. Yung true salvation na ino-offer ng Panginoon na walang bayad. Amen? So, inaanyayahan ko yung bawat isa na manalangin, sumunod sa aking panalangin. Yes, Lord Panginoon, sa hapon na ito, sa araw na ito, i-bless mo nga po ang bawat isa. At I pray, Panginoon, sa tao nakikinig, nanonood nito, sumabay ka sa panalangin. Tunay nga, O Diyos, inaamin ko na ako'y nagkasala. Patawarin mo ako
sa mga ito. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagkulang, hindi nagpabaya. At sa oras na to, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maghari ka, Panginoon. Ikaw na po ang may-ari na aking buhay. Ikaw na ang Diyos at Panginoon ng aking buhay. Ikaw ang may kontrol na. Maghari ka, tulungan mo ako, Panginoon, magawa yung mga kalooban mo. Salamat, Lord, napakabuti mo. Hindi ka nagkulang, hindi nagpabaya. We declare it, O God. Salamat sa iyo in Jesus' name. Amen. So, minsan pa, maraming salamat po and God bless po. No? Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kabigas.